Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento nating Lihim ng Medalyon. Habang patuloy sa paglangoy si Maris, ay tutok na tutok naman sa kanya ang mga mata nila Asyong at Joffrey. Parehong naka-dark shades ang mga iyon, kaya hindi mahahalata kung saan nakatingin. Oy, kayong dalawa, baka maubos ang dalaga niyan sa kakatitig nyo. Sumagot naman na tumatawa si Asyong. Boss naman ito na nga lang ang pwede, ipagkakait mo pa. Di bahala kayo dyan, basta ako, iidlip muna sa kwarto. Kapag sumapit na ang alas 11, o di kaya mga kalahating oras, kapag nakapasok na yan sa kwarto nila, ay kikilos na tayo. Opo, boss. Wika pa ng dalawa. Iniwan na sila ng kanilang leader at pumasok sa silid. Makalipas ang mahigit 2 oras, nakita nilang umahon na si Maris at nagtungo na sa unit nito. Pagkapasok lang sa silid, ay agad na rin silang nagsipasok sa kanilang unit at sinabi sa kanilang boss na naroon na sa kwarto ang target. Agad namang inilabas ng kanilang boss ang isang digital camera upang ipakita sa dalawa ang suot nila Magnus at Tasio noong umalis dahil iyon ang kanilang gagayahin. Makalipas ang kalahating oras at alas 11:30 na ng umaga, agad nagsilabas ang dalawa sa resort, kumuha ng sasakyan at diretsyong ipinarada sa loob ng resort katapat mismo ng unit ni Maris. Si Asyong ang bumaba at lumapit sa unit ni Maris. Siya kasi ang gumaya sa itsura ni Magnus, habang si Joffrey naman ay naroon sa loob ng kotseng pula na naghihintay. Maris! Maris! Wika pa ni Asyong. Agad namang nagbukas ng pintuan si Maris. Oh, Magnus, bakit ang bilis niyong makabalik? Akala ko mamayang hapon pa kayo babalik Mag-o-order na nga sana ako ng pagkain para sa tanghalian. Nagugutom na kasi ako Sumagot naman si Asyong. Oo, yun din ang plano sana namin. Kaso meron kaming nakuhang info tungkol sa pinagkukutaan ng isang miyembro daw ng Death Council. Sugurin na natin agad, baka sakaling may mahuli tayo kahit isa at mapiga para maituro ang kinaroroonan ni Abraham. Pagkasabi noon ay nagtaka si Maris dahil parang sobrang biglaan naman yata, walang plano at basta na lang susugod. Kahit papaano ay alam niyang malaki na ang ipinagbago ni Magnus, marunong na iyon mag-isip para maging ligtas sa bawat pupuntahan nilang misyon. Ano pang hinihintay mo? Tara na, baka wala na tayong maabutan. Ulit pa ni Asyong, nagamit pa rin ang kaanyuan ni Magnus. Tinitigan ito ni Maris sa mga mata ng matagal, pero hindi ito nakatiis, nagbaba iyon ng tingin. Iyon ang pangalawang paghihinala ni Maris. Kasi kahit kailan ay hindi nagbaba ng tingin si Magnus, kahit pa nga sa mga sitwasyon na ito ang may mali. Natatakot nga siya na makipagtitigan ng matagal kay Magnus dahil baka bigla siyang halikan nito. Samantalang ang kaharap niyang Magnus ay tila naging mahiyain. Sige, saglit lang. Kukunin ko lang yung susi sa loob. Magbibihis na rin ako ng pantalon. Wika pa ni Maris, sabay bukas ng kaunti ng pinto at ipinakitang naka-shorts lang ito. Tumango naman si Asyong. Pagkalabas ni Maris ay sinabi ni Asyong, halika na, sakay na. Wika pa nito. Ha? Saan? Dito. Turo pa ni Asyong sa kulay pulang kotse na tinted ang salamin. Pagkabukas ni Maris sa pinto sa likuran ay naroon si Tasio. Halika na Maris, sakay na. Wika pa nito. Nasaan ang Pajero? Bakit ito ang gamit nyo?
Tsaka, kaninong sasakyan to? Sunod-sunod na tanong pa ni Maris. Naroon sa gapo. Iniwan muna namin sa mekaniko. May sirang piyesa eh. Dumagdag na naman ang dahilang iyon sa hinala ni Maris. Dahil paanong masisira o magkakaroon ng sira ang sasakyan ni Magnus, bago nga lang iyong nabili. Tara na, sakay na, dito ka sa harapan. Wika pa ni Asyong. Kahit nag-aalangan ay sumakay na rin si Maris. Mabilis na minaneho ni Asyong ang sasakyan papalabas ng resort at binaybay na ang direksyon ng probinsya ng Zambales. Pag-aalis lang ng pulang kotse ay nakasunod naman agad sa likuran ang kulay itim na sasakyan kung saan naman nakasakay si Max upang alalayan ang mga tauhan niya sa kanilang operasyon. Makalipas ang kalahating oras na biyahe ay naroon na sila sa bahaging kakaunti na lang ang kabahayan at inabot ni Asyong ang seatbelt ni Maris. Mag-seatbelt ka nga, baka bigla tayong madisgrasya, mapuruhan ka pa. Dahil sa ginawang pag-abot ni Asyong sa seatbelt, ay nalanghap ni Maris ang amoy ng sigarilyo at pabango nito. Sigurado na siya sa kanyang hinala, hindi ang Magnus na kilala niya ang kasama niya. Unang-una, hindi iyon ang amoy ng pabango ni Magnus. Sa tagal nilang magkakasama ay alam niya na ang amoy ng deodorant at pabango ni Magnus. Hindi nagkakalayo ang amoy noon. At isa pa, hindi naninigarilyo si Magnus. Malakas lang iyong uminom ng beer, pero ayaw noon ng amoy ng sigarilyo. Sa bahagi naman nila Magnus, matapos makausap ang tiyahin at tiyuhin ni Tasyo, ay nagpaalam na sila na babalik sa resort dahil walang kasama doon ang inang babaylan. Si Tasyo naman ay nagmamadali ring makabalik dahil gusto niya raw makita si Maris na naliligo habang nakaswimsuit lang ito. Mabilis na nagmaneho si Magnus papabalik sa resort. Pagkarating nila ay agad kumatok si Magnus at pinapalabas si Maris. Balak niya kasing dalhin ito sa isang seafood restaurant na kanilang nadaanan dahil madalas masabi noon na gusto niyang kumain ng maraming hipon. Pero nagtaka sila dahil bakit walang sumasagot sa loob. Sumilip si Tasyo sa bintana sa pagitan ng kurtina. Mags, wala dito si Maris. Ha? Baka nasa dagat pa. Wika naman ni Magnus. Kaya magkasabay na silang nagtungo sa tabing dagat, pero mga bata lang ang naliligo roon. Noong may makita silang boy na nag-deliver ng pagkain sa unahang unit, ay tinanong nila ito. Pare, nakita mo bang umalis yung kasama namin na naka-check-in sa katabi naming unit? Sumagot naman ang binata. Yun po bang magandang dalaga at sexy? Oo, siya nga yun. Sagot pa ni Tasyo. Nakita kong sumakay sa pulang kotse, sir. Ha? Sinong kasama? Tila naguluhan naman ang lalaki at tumitig kay Magnus at Tasyo. Prank ba ito, sir? Nakabidyo po ba tayo? Napikon naman si Magnus at agad hinawakan sa kwelyo ang lalaki. Hoy, bata! Hindi ako nagbibiro! Kaya sumagot ka ng maayos. Sorry po, sir. Sorry po. Nauutal na wika pa ng lalaki. Si Tasyo naman ay umawat na rin. Mags, kalma lang. Ito kasi. Nawawala na nga si Maris. Pinagbibintangan pa tayong nagbibiro. Hoy, bata. Sumagot ka na kasi ng maayos. Wika pa ni Tasyo. Kasi sir, kayong dalawa din po ang nakita kong kasama niyang sumakay doon sa pulang kotse. Tapos umalis, mga pasado 11:00 siguro yun. Ha? Kaming dalawa? Kararating lang namin galing ng Olongapo. At wala kaming kulay pulang kotse. Dahil Pajero na maroon lang ang sasakyan na meron kami. Hindi ko po alam sir.
Sinasabi ko lang po ang totoo. Agad dumukot ng 200 si Tasyo sa bulsa at inilagay sa bulsa ng polo noong lalaki. Sabay sabing, "Sige pare, okay na. Salamat sa impormasyon ha. Oh, heto, pantanghalian mo. Bumili ka na rin ng beer, pampalamig. Para makalimutan mo na rin ang init ng ulo nitong kasama ko." Noong yumuko ang lalaki sa kanyang bulsa ay nakitang 200 ang naroon. Pilit iyong ngumiti. "Sige sir, maraming salamat po dito ha. Sir, pasensya na rin." Wika pa noon kay Magnus. Tumango lang si Magnus, tapos umalis na ang lalaki. "Tara na Mags, wag na natin pag-isipan kung sino ang dumukot kay Maris. Hindi natin makikita si Maris dito kung tatayo lang tayo. Sigurado din akong hindi papuntang Gapo ang tungo ng mga kumuha kay Maris. Dahil kung pulang kotse iyon, ay sigurado akong matatandaan ko kung nakasalubong natin." Binagtas na nga nila Magnus at Tasyo ang direksyon patungong Zambales. "Mags, wala tayo sa car racing. Dahan-dahan lang. Maaabutan din natin sila." Wika pa ni Tasyo. "Hindi Tasyo, paano kung mahuli na tayo ng dating? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring hindi maganda kay Maris." Wika pa ni Magnus. Sumagot namang muli si Tasyo. "Meron kasi akong teorya dyan, Mags. Kung may kakayahan na manggaya ng itsura ang mga kumuha kay Maris, sa tingin ko hindi sila magpapatakbo ng mabilis dahil madali silang mapaghihinalaan ni Maris na bakit nagmamadali. Pangalawa, sobrang kilala ka na ni Maris, kaya imposibleng hindi niya rin mahalata ang kaibahan niyo noong gumagaya sa iyo. Kaya kailangan lang nating magmadali pero hindi makipagkarirahan sa daan. Dahil kapag nadisgrasya tayo, di mas lalong hindi natin maaabutan si Maris." Tumahimik na lang si Magnus at nag-focus na sa pagmamaneho ng maingat pero may kabilisan pa rin. Sa bahagi naman ni Maris, pagkabalik noong lalaking kamukha ni Magnus sa pwesto nito matapos ilagay ang seatbelt ni Maris, ay agad iyong kinapitan ni Maris sa ulo, kasabay ang paghatak ng manibela, pagilid sa kanang bahagi. Nakipagbuno pa kay Maris ang lalaking si Asyong, pero sumadzad na ang kotse sa gilid sa may talahiban. Bago pa nakabukas si Maris ng pinto upang bumaba, ay agad na siyang nasakal mula sa likuran noong lalaking kamukha naman ni Tasyo. Pilit nagpupumigla si Maris pero hindi siya makawala. Hinawakan din noong lalaking katabi niya ang kaliwa niyang kamay pati na ang seatbelt, kaya hindi talaga siya makakilos. Unti-unti nang kinakapos ng hininga si Maris at nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa pagkakasakal, hanggang sa nawalan na siya ng malay. Nakahinga naman ng maluwag ang dalawa at bumalik sa orihinal nilang itsura. "Grabe tol, akala ko makakawala na siya sa atin." "Oo nga, mabuti na lang may seatbelt kaya napigilan natin. Pero tol, nakakagigil talaga ang dalagang ito oh. Parang gusto ko munang tikman bago ihatid sa warehouse." "Sira, kailangan daw virgin kapag hinatid doon." Muli namang sumagot si Asyong. "Hindi naman siguro mawawala ang pagkabirhin, di ba? Kung lalamas-lamasin muna natin ang dibdib nito at magpapakasawa sa pagtitig ng kanyang katawan." "Hay, Asyong, bahala ka nga. Ilang saglit na lang, maaabutan na tayo dito ni Max. Bilisan mo na lang kung anong balak mo. Basta wag mong gagalawin o kahit hahawakan ng baba. Baka mabilasa pa at hindi tayo bayaran. At ang pinakamahalaga pa doon, baka hindi tayo tanggapin ng death council kapag na-reject na yan." "Ayos. Sige, relax ka lang dyan. Ako bahala dito." Wika pa ni Asyong, sabay itinaas na ang maluwag na t-shirt ni Maris. Pero bago niya pa mahawakan ang bundok ay laking gulat niya noong nagmulat ng mata si Maris. Pero purong itim na lang ang matang iyon. Nakangiti at nakatitig sa kanya, sabay sakal kay Asyong. Agad namang napalabas ng sasakyan si Geoffrey dahil sa takot.
Habang nakasakal si Maris kay Asyong, ay hinihigop nito ang buhay at kapangyarihan ng binata. Pilit nagkakawag ang binata pero wala siyang kawala. Naka-seatbelt din kasi siya. Maging ang sakal sa kanyang leeg ay bumabaon ang kuko ng dalaga. Asyong! Asyong! Sigaw pa ni Geoffrey sa labas ng sasakyan. Pero nakita niyang unti-unti nang natutuyo ang kanyang pinsan. Naalala niya ang baril na nakasukbit sa kanyang likuran. Binunot niya iyon sabay baril sa dalaga. Nabasag ang salamin ng bintana ng pulang kotse, pero tinignan lang siya ni Maris habang nakangiti. Hanggang sa tuluyan nang natuyo ang pinsan at nalagas ang buhok sa baylaylay ng ulo. Muling nagpaputok ng 3 beses si Geoffrey kay Maris, pero hindi iyon pinapansin ng dalaga. Dahan-dahan itong binubuksan ang pintuan ng sasakyan at akma ng bababa. Nang dumating naman si Max, sakay ng isang kulay itim na kotse. Anong nangyari? Boss, nabuko kami. Siguro dahil sa amoy. Nautal na sagot pa ni Geoffrey. Mga gunggong! Sigurado lumapit kayo masyado. O di kaya nagbabango kayo kanina. Hindi talaga kayo nag-iisip. Eh bakit nasa labas ka ng sasakyan? Boss, si Asyong po. Wika pa ni Geoffrey. Ha? Anong nangyari kay Asyong? Tanong pa ni Max. Pero bago pa makapagpaliwanag si Geoffrey, ay lumabas na ng sasakyan si Maris. Boss, tara na! Naging halimaw na siya bigla! Wika pa noon. Noong makita ni Max si Maris na itim ang mata, ay agad rin iyong pinaputukan. Pero napapaatras lang ng isang hakbang si Maris sa bawat isang bala. Pero muling naglalakad papalapit. Boss! Hindi yan tinatablan ng bala! Tara na! Sigaw pang muli ni Geoffrey, sabay takbo papunta sa kasukalang bahagi. Wala na rin niyang nagawa si Max, kundi ang sumunod sa pagtakbo. Hindi na siya makalapit sa sasakyan na binabaan dahil naroon na rin si Maris banda. Agad namang sumunod nang walang pagmamadali si Maris doon sa dalawa. Sa bahagi naman nila Magnus, hindi na sila malayo sa kinaroroonan nila Maris noong makarinig sila ng ilang putok ng baril. Naloko na! Nahuli na yata tayo! Wika pa ni Magnus sabay baon ng paa sa gasolinador upang lalong bilisan ang takbo ng sasakyan. Wala rin naman silang kasabay na bumabiyahe at kakaunti rin ang kasalubong na sasakyan kaya maluwag talaga ang daan. Hanggang sa makita nila ang nakagilid na pulang sasakyan at may itim na kotse sa likuran nito. Pagkalapit ay mabilis ang pagpreno na ginawa ni Magnus. Nakita pa ni Tasyo si Maris na sumunod sa mga tumatakbo. Teka Mags, mukhang baliktad ang sitwasyon na ito sa inaasahan natin. Wika pa ni Tasyo. Agad namang bumaba si Magnus. Teka lang muna Mags, makinig ka. Ha? Bakit ba kasi? Mags, nakita kong si Maris ang humahabol sa 2 lalaki. Kaya mukhang siya na ang kinakatakutan nila. Mabilis na tumakbo si Tasyo sa unahang sasakyan na kulay pula. Nakita niya ang kalagayan ng naiwan na bangkay doon na si Asyong. Mags, tignan mo. Agad namang lumapit si Magnus. Hala, delikado sila kay Maris. Mukhang mauulit na naman ang nakaraan. Ha? Anong ibig mo sabihin, Mags? Tanong pa ni Tasyo. Mahabang kwento, Tasyo. Pero mukhang ginising nila ang natutulog ng masamang dugo ni Maris. At duda ako kung makikilala pa tayo ni Maris kahit makita niya tayo. Nagsalita naman si Tasyo. Pero anong mangyayari kay Maris kapag nagising na yung masama niyang dugo? Sumagot naman si Magnus. Papatay na lang siya ng papatay at hihigupin niya ang buhay ng biktima dahil iyon talaga ang gawain ng mga burhamin. Mga nilalang ng kailaliman yun.
Kailangan natin siyang pigilan, Tasyo. Dahil habang dumarami ang mapapatay niya, ay mas lalong maghahari ang masamang dugo. At mapapatulog na ng tuluyan ang mabuting Maris. Lintik kasi ang mga ito eh. Ano ba kasing pakay nila kay Maris? Bakit nila dinukot? Para silang dumukot na isang mabangis na hayop nang hindi nila alam kung gaano ka mapanganib. Tara na, Tasyo! Wika pa ni Magnus at mabilis nang tumakbo sa direksyong sinabi ni Tasyo na pinuntahan ni Maris at noong dalawang lalaki. Malayo na ang nalalakad nila nang makarinig sila ng sigaw ng dalawang lalaki na nasundan pa ng ilang putok ng baril hanggang sa marating nila ang kinaroroonan ni Maris. Sakal-sakal na nito si Max habang hinihigop ng kamay nito ang kapangyarihan at enerhiya ng buhay. Maris! Tama na yan! Kailangan mong paglabanan ang kasamaan sa loob mo! Agad namang napalingon sa kanila si Maris, tapos nagsalita. Hindi mauubos ang tumutugi sa atin kung puro depensa lang ang gagawin natin. Kailangan na natin silang lipulin. Ilang saglit lang ay natuyo na si Max at binawian ng buhay. Agad hinila ni Tasyo ang lalaking si Joffrey dahil ayon pa nga kay Magnus, kapag dumami ang mahigop na buhay ni Maris, ay mas lalo itong mawawala sa sarili. At ang masamang bersyon na nito ang mamamayani. Maris! Tama na yan! Wika pa ni Magnus. Sumagot naman si Maris. Titigil ako kapag naubos na ang mga tumutugi sa akin. Sigaw pa ni Maris. Hindi pwede ang ganon! Mas lalo kang kakainin ng kasamaan! Sagot naman ni Magnus. Muling nagsalita si Maris. Hindi pwede! Eto, tignan mo! Wika pa nito, sabay kumpas paturo kay Magnus, Tasyo at Joffrey. Lumutang silang tatlo sa ere at nahirapang huminga. Nagsalita naman si Magnus doon sa hindi nila kakilalang lalaki. Pare, kung ako sa'yo, sabihin mo na lahat ng nalalaman mo para hindi ka niya patayin. Nauutal na nagsalita si Joffrey. Ay, ang sabi sa amin ni Max, tatanggapin kami bilang kasapi ng grupong Death Council kapag nadala namin sa kanila ang inang babaylan. Paano nila nalaman kung nasaan ako? Tanong naman ni Maris. Meron daw silang bihag na kayang sumilip sa hinaharap. Kinukuha na nila iyon ng dugo at iniinom daw ng isang tauhan na aswang para magamit ang kakayahan na makasilip sa hinaharap. At nakita nga nila kung saan matatagpuan ang inang babaylan sa mga susunod na araw na paparating. Tapos, dalhin daw namin sa warehouse sa barangay Punong Karimlan. May warehouse daw doon. Doon nila kami hihintayin upang ihatid ang inang babaylan. Salamat sa iyo! Wika pa ni Maris, sabay kumpas ng pagkuyom ng kamao. Biglang sumabog ang buong katawan ni Joffrey, pati na ang ulo. Napapikit na lang si Magnus at Tasyo dahil nagtalsikan sa mukha nila ang nagkapira-pirasong laman at dugo ng binata. Maris! Wala nang kalaban! Oras na para ikaw na ang kumontrol sa katawan mo! Sigaw pa ni Magnus. Tinignan naman siya ng masama ni Maris. Hindi mo ako alipin tagabantay! Kaya wala kang karapatan na utusan ako! Wika pa nito, sabay kumpas kay Magnus papalapit. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 104. Bago ko po tapusin ang kwentong ito, ay inaanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe sa ating main channel na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo, pati na rin doon sa ating love story channel na ang pangalan naman ay Problema at Payong Kaibigan. Asahan ko po kayo doon ha. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.